Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Kakasuhan si Ombudsman Boying Rimulya? Ha? At posibleng impeachment pa raw, ha? Oh, yan. Yan ang sabi ng mga DDS, ha? Pinag-iisipan daw nilang kasuhan, ha? Hanggang sa impeachment kung maaari itong si Ombudsman Boying Rimulya. Ano ba ang totoo dito? Posible nga kayang makasuhan? At kung makasuhan si Ombudsman Boying, magtagumpay kaya ito, lalo na ang impeachment? Sino ang nagsabi nito? Ang nagsabi nito si Attorney Israelito Torion. Muling inulit ni Ombudsman Boying Rimulya ang kanyang pag-amin kamakailan na totoo siyang nakipag-usap noong nakaraang taon sa mga investigador ng International Criminal Court o ICC. Ang pakikipag-usap ni Rimulya sa kanila, una nang ibinyag ang 18 dating sundalo. I was SOJ, it was about witness protection. And there are Filipinos who testified or will testify in the ICC. And they have to be kept safe. And they were asking for help. Can we refuse them? We can't refuse them. Alam ko nun, tatlo lang yung nakabantay rin sa mga ICC. Matatandaan na sa investigasyon ng Senado noong nakaraang taon kaugnay na umano'y iligal na pag-aresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni Rimulya na hindi ito kailanman nakipag-usap sa mga taga-ICC. Dahil naman sa pagbabago ng pahayag ni Rimulya, ayon sa abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC case sa Korte Suprema na sa Attorney Israelito Torion, posibleng maging basehan ito na pagsasampa ng kasong perjury. The testimony of then DOJ Secretary Rimulya was under oath. No, it was before a Senate proceedings, and I clearly remember na sinabi niya doon na hindi nakikipag-ugnayan yung gobyerno. That may be a ground for a perjury or other appropriate cases, false testimony, no, in other proceedings. Si Attorney Israelito Torion, yan yung abogado ni Kibuloy. Yan din yung abogado ng mga Duterte doon sa petition sa Korte Suprema, sa habeas corpus. Ano ito? Abogado talaga ito ni Kibuloy at ng mga Duterte. Eh ngayon, dahil sa inamin na nga ni Ombudsman Boying Rimulya, di ba sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, inamin niya na nakipag-meeting nga siya sa mga investigador ng ICC, dalawa yata yun. Kasama ni Trillanes, ni dating PNP Chief Nicolas Torre, doon daw sa bahay niya sa Bel Air, sa Makati. Inamin niya yun. Kaya lang, ang sagot niya, ano ngayon? Anong mali doon? Anong masama doon? Pinuprotektahan ko lang naman yung mga Pilipino na magtitistigo sa ICC. Siyempre, Justice Secretary ako noon. Nung nakipag-usap daw siya sa ICC, Justice Secretary siya. Wala siyang nakikitang mali doon. Sabi niya, kinakailangan niyang protektahan ang mga Pilipino na magtitistigo doon sa ICC. Kaya siya. Kung inarrange man ni Trillanes yung meeting na yon, wala siyang nakikitang mali doon. Sabi ni ngayon tinanong si Ombudsman Boying Rimulya, bakit kasi nagbago kayo ng stand? Hindi naman ganyan ang stand ng gobyerno. Di ba ang stand ng gobyerno dati hindi magko-cooperate sa ICC? Ang simple lang ang sagot ni Ombudsman Boying. Sabi niya, ay noon yun. Iba na ngayon. Marami nang nagbago. Marami nang nagbago. Iba yun. Iba na ngayon. Sabi niya. Ngayon, itong kampo ng Duterte, sa interview ni Israelito Torion, pwede daw nilang kasuhan ng perjury. Bakit perjury? Kasi di ba nag-appear sa Senado si Ombudsman Boying Rimulya. Yung investigasyon ni Amy Marcos ay di ba matapos maaresto si Duterte at madala sa ICC, nagpatawag kaagad ng investigasyon yung komite ni Amy Marcos sa Senado, yung Senate Committee on Foreign Relations, at sa investigasyon na yon ng komite ni Amy Marcos, dinidiin niya talaga, pinipin down niya, gusto niyang idiin itong si General PNP Chief General Nicolas Torre, at saka si John Vic Rimulya, itong si DOJ Secretary pa noon, si Boying Rimulya, tapos yung ambassador, sila Kanilaw, yun yung mga hindi pa noon PNP Chief si Torre, si IDG Chief pa. Ang PNP Chief pa noon si Marbil.
Yun ang mga pinipilit ni Aimee na madiin doon sa pagdinig ng Senado. Kaya lang ang sabi doon ni Ombudsman Boying, hindi naman kami sa ICC nag-cooperate. Sa Interpol kami nag-cooperate. Tinurn over ng gobyerno si Duterte sa Interpol, sabi niya. Oh, hindi naman sa ICC. Yung Interpol ang nagdala sa ICC. Oh. Kaya sabi niya, yun ay cooperation ng Interpol sa ICC. Ay hindi, yun yung cooperation ng gobyerno sa Interpol, hindi sa ICC. O ngayon, ay kasi sinabi nga ni Ombudsman Boying na nag-meeting sila ng ICC, inano niya na yan, inamin niya na yan ngayon. Gusto siya ngayon na habulin itong mga DDS. Nagsinungaling ka pala doon sa pagdinig ng Senado, di dapat kasuhan ka ng perjury. At dahil nagsinungaling ka dyan, dapat ma-impeach ka. Yan yung ano naman ngayon. Ano kayang mangyari dyan? Unang-una, hindi siya pwedeng makasuhan ng perjury kasi criminal case yan. Hindi siya pwedeng makasuhan ng perjury kasi criminal case yan. Bawal yun. Ang isang impeachable official, hindi mo siya pwedeng kasuhan, dahil impeachable official siya. Pwede mo siyang kasuhan, pero hindi naman yan i-entertainin ng korte. Kasi nga impeachable official. Kung gusto mo siyang disiplinahin o gusto mo siyang tanggalin sa kanyang pwesto, impeachment. Kaya nga, katulad din yan ni Sara Duterte. Impeachable official. Pwede mo ba siyang kasuhan sa Sandigan Bayan? Hindi. Kinasuhan siya sa ombudsman para lang imbestigahan ng ombudsman. Pero kahit naman may investigasyon yung ombudsman kay Sara, hindi siya pwedeng kasuhan ng kriminal. Kasi impeachable official siya. Pwede siya i-impeach. Ganon din yan si Ombudsman Boying. Impeachable official yan. So, kung impeachable official yan, kakasuhan nila saan? Sa ombudsman. Pag kinasuhan nila sa ombudsman, kahit pa mag-inhibit si Ombudsman Boying, imbestigahan lang yan ng ombudsman, pero hindi siya pwedeng kasuhan. So, ang pwedeng gawin nila, ng kampo ng Duterte, nila Atty. Torion, impeachment. Ang tanong ko ngayon, pag in-impeach ba nila si Ombudsman Boying, makalusot kaya sa Kamara? Sufficient in form in substance, sufficient, tapos probable cause, tapos kailangan ng 1/3 ng mga kongresista ang bumoto. Wala. Dito nga sa impeachment ni Sara, isa lang yung kakampi ni Sara, si Suntay lang. So ibig sabihin, ano yun? Propaganda lang yun ni Torion. Kakasuhan nila si Ombudsman Boying. Hindi naman yan makakasuhan ng perjury kasi impeachable official. Hindi siya pwedeng kasuhan ng criminal case. Hindi siya pwedeng kasuhan ng criminal case. Pwede siya i-impeach. Ang problema, pag in-impeach mo yan, dadaan yan sa House of Representatives. Suportahan naman kaya ng mga kongresista ang impeachment ni Ombudsman Boying Rimulya? Wala yan. Wala yan. Kaya wag na lang, magpapagod lang sila. Kasi kasuhin nilang nila yung problema ni Sara sa impeachment, sa kan Duterte dun sa ICC. Pag-iinitan nila si Ombudsman Boying, wala yan. Kaya nga si Ombudsman Boying pag nagsasalita, ano ngayon? Ano ngayon? Di ba? May yon, may panghamon yun. Sige, gusto nyo. Kasuhan nyo ako, impeach nyo ako. Walang problema yan. Kasi alam ni Ombudsman Boying, hindi naman magpo-prosper yan. Anyway, hayaan natin sila Torion kung anong naiisip. Pero wala yan, walang mangyayari dyan. Okay, sige mga kabunyog, mga kabayan. Magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.